Kaibigan, kumakain ba kayo ng langka? 'Di ba? Hindi nyo pinapansin 'to, 'di ba? Parang wala naman sustansya. Yan ang isip natin. Pero nung nakita ko, ni-research ko maigi, sobra sustansya, super sa sustansya ang langka. Okay, prutas siya pero ginugulay siya. May laban siya sa ibang mga gulay, ibang mga prutas, napakadaming vitamins and minerals magugulat kayo. Ang daming luto, pwede gawin. Okay, ang dami niyang benefits and uses. Tingnan natin ha. So, pwede kayo kumain ng langka. So, ano lasa niya? Actually, sabi nga na iba, ang lasa niya parang combination ng mansanas, pinya, mangga, at saging. Parang medyo ganun ang lasa. Tsaka ang ganda ng kulay, kita nyo. Very bright yellow, kaya ang daming antioxidants. Bukod dito, ginagamit pa rin natin siya parang veggie meat eh. Kaya ang ginagawa natin gulay eh. Para siyang karne. Para siyang karne. So, yung mga vegetarian, pwede dito, imbis na puro baboy, baka, ito na yung medyo kapalit. May sustansya siya. Pwede siyang gawing kapalit. O, tingnan natin ha. Number 1, sobra daming nutrients. Tingnan nyo. 1 cup of langka, 155 calories, okay. Medyo mataas-taas pero okay na. Yung protein na niya, magugulat kayo. Very high protein. Para siyang munggo, very high protein. Kaya nga siya ginagawang veggie meat eh. May protein eh. Itong prutas siya eh. Pero mataas talaga protein niya. Tingnan niyo yung vitamins and minerals niya. Sobra taas. Lampas 10% lahat to. Vitamin A, 10% ng requirement. Vitamin C, 18 to 21% yan. Ito, vitamin B, 11. Magnesium, 15%. Potassium, 14%. Per cup yan ha. Copper, 15%. Manganese, 16%. Marami pang antioxidants. Bihira ang pagkain na na-discuss ko na mayroong ganitong kataas. Sabi nga, impressive. Sabi ng mga experts, impressive ang nutritional profile ng langka or jackfruit. Ayan ang taas, magnesium, antioxidants, may omega-3 fatty acids pa siya. Vitamin B6 niya, 35% per cup, may fiber siya. Okay, para sa tiyan. Yung vitamin C, sinasabi ko, maganda. Vitamin B, yung potassium niya, mataas, napakaganda. Ayan mataas sa flavonoids, antioxidants, vitamins. Yan Tsaka parang karne ang lasa, parang pork. High protein, tulad na sinabi ko, 2.8 grams to 3 grams of protein. Very good source. Cholesterol-free, low sodium pa. Maraming luto pwede gawin, di ba? Gusto natin langka, may gata, may sili. Ito, ginawa niyang parang veggie meat, Ginawa niyang taco. Ito, ginawa niyang parang karne, nilagay sa salad. At ang malakas na benefit ng langka para sa diabetes, pwedeng-pwede. Low glycemic index, kahit maraming kainin nyo, hindi nakakataas ng blood sugar. Napakaganda. Mataas pa yung fiber niya. Nakita nyo, di ba? Very fibrous, di ba? Para siyang may fleshy, So, ang pagkain maraming fiber, maganda rin sa tiyan, good for digestion, nakakapigil din yung pagtaas ng blood sugar. Mataas din yung protina niya, maganda rin niya sa blood sugar. So, good for diabetes. Actually, isang possible side effect nga niya, baka daw bumaba masyado blood sugar mo. Yung pang kinakatakot nila na bumaba masyado, ang problema natin, diabetes Number 3, makakatulong sa maraming sakit. Okay? Hindi pa to proven ng mga malalaking scientific trials, pero sa dami ng vitamin C niya, 20%, maganda yan sa puso. Sa dami ng carotenoids, sa kulay niyang bright yellow, ay mga carotenoids for diabetes, chronic disease, arthritis, heart disease. Maraming antioxidants itong flavonoids for blood pressure, for cholesterol. Napakaganda. Tulad na sinabi ko, kapalit sa karne. So, imbis na laging Doc Lisa, luto tayo, madalas ng langka, at least 2 times a week, 3 times a week, pwede tayo. Imbis na paksiw na lechon, di ba? Balat ng lechon, ito paksiw na langka, pwede. Hamburger, puro beef, puro taba, o giniling, o iba siya, langka burger to. Yan, Masarap din, langka burger, kasi hindi,
Okay ang veggie meat, okay ang tokwa, pero ayaw mo rin man laging tokwa. Pwede naman ito minsan kapalit. Yan, no? Vegetarians, bagay na bagay, nagpapapayat, pwede rin to. Other potential health benefits, syempre high fiber, maganda sa tiyan, iwas sakit sa tiyan, immune system, pampalakas, vitamin A, vitamin C, obviously, di ba? Prutas na ginawang tinitreat natin as gulay. Skin problems, mataas sa vitamin C. Sa puso, may potassium, fiber, antioxidants. Para din sa sugat, meron din siyang mga anti-inflammatory, antibacterial. Ayan, no? High minerals, high protein, high fiber, maraming vitamins. Sobrang ganda. Ayan, no? Para din sa balat. Paano kinakain ang langka? Ayan, no? Kinakat lang. Okay. Ang daming luto. Bahagay pala yung langka, ito rin sinabi nila, tumutubo ang langka sa mga mahihirap na bansa, yung mga developing countries. Kaya malaking tulong to para hindi magutom, hindi mag-starvation, hindi mamayat yung mga taong nakatira sa mahihirap na lugar. Tuloy magaling ang Diyos, yan ang binibigay sa atin. So, imbis na magutom na walang pambili, yan na lang langka. High protein, para siyang munggo. Ano possible side effects? Actually, itong mga side effects, medyo questionable to, nilagyan question mark. Sa buntis kasi, wala lang pag-aaral, pero walang nagsasabi na masama siya. Pwede man sa tingin ko kumain ng konti. Allergy, lahat naman ng pagkain, pwede ma-allergy, very rare. Ito pa nga worry nila, baka daw bumaba masyado yung blood sugar mo. O kaya pag kumakain ka marami lang ka, tingnan mo, mamaya makontrol yung blood sugar, babawasan yung gamot mo. Pero hindi ko sinasabi langka lang ang gamot sa diabetes. Ang ibig ko sabihin, tingnan mo lang yung blood sugar mo. Siyempre, pag mas fruit, mas gulay na langka ang kakainin mo, baka mas bumaba blood sugar mo, which is good. May ilan na nagsasabi, baka daw maantok pag may surgery. I'm not sure, pero wala sila pinapakita ng pag-aaral hindi pa to klaro kung bakit bago operahan, mag-ingat daw sa langka. Pero sa tingin ko, hindi naman ganito to ka-common. Kaya we don't have to worry about it. Depende sa luto ng langka. Di ba sabi ko, kung may gata, wag lang masyado maraming gata. Mas kainin nyo yung langka. Yung gata kasi medyo may saturated fat, tsaka may cholesterol. Pag ganito ang luto ng langka, sige, pa konti-konti, matamis, okay lang Ito, okay naman ginatan. Kaya lang, syempre, gata yan. Ito, sugar to. Ito, banana Q, sugar, matamis. Pwede naman paminsan-minsan. Pero syempre, dinagdagan mo na ng matamis. Sinubukan ko pa ipaglaban. Okay, ito, merong mga studies yan Pinaglalaban yung nutritional profile ng langka versus apple. An apple a day keeps the doctor away. Pakita mo, Doc Lisa. Yan. Maniwala ka ba na tinalo ng langka? Ayan, panalo lahat ng langka, Langka, panalo lahat sa vitamin A, vitamin C, calcium, iron, magnesium, tinalo niya lahat, Tinalo niya lahat ng apple. Mas mataas lang ang apple sa fiber, sa pectin. Yun lang. Diba? So, meron naman ibang benefits yung apple. Mas marami pag-aaral yung apple. Pero kung based on vitamins and minerals, kung makikita mo, panalong-panalo ang langka. Di lang natin pinapansin. Favorite kong saging, di ba? O kaya ba talunin ng langka ang saging? Kita nyo, medyo patas ang laban nila. Panalo ang saging sa ibang mga components. Ito, may ilang vitamin B, B6 na mas panalo siya. Pero marami din panalo yung langka. Pero obviously, ang saging kasi, marami pa siya ibang benefits Meron siyang tryptophan, pamparelax. Meron siyang leukocyanides ng saging, pampatapal sa tiyan, pang-ulcer, pang-gastritis, pamparelax, pampakalma yung saging, more energy, pag nagugutom ka, pag hindi ka pa kumakain, nalilipasan ka ng pagkain, okay ang saging, pampakalma ng tiyan Pero yung iba, syempre, hindi ka masyado kakalma dito Yun lang ang panalo ng saging. Pero based on vitamins and minerals, may laban ang langka sa kahit ano itapat mo sa kanya. So, ayan po. So, try natin mas kumain ng langka. Tignan nyo. Maayos siya, high protein, healthy yan. Baka nakakalimutan natin kumain. Depende lang po sa pagluto natin. Good luck po. Share po natin sa ating kababayan.